When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done, Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. At tayo po ngayon ay nasa ating Holy Week or yung ating Passion Week devotion. Okay, so actually dapat po ay kung hindi po nagkaroon ng lockdown, ito po ay gagawin natin sa church. At isang bahagi po ng ating programa na gagawin sa church dapat ay yung ating pong devotion. So sa hapon pong ito ay sama-sama po tayo sa ating pagde-devotion. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay sumandaling umuko, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming idinadalangin na samahan mo po kami sa devotion na ito para po sa Passion Week devotion na kung saan ay aming tutunghayan ang mga huling araw bago Panginoon ikaw ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay maguli. Kaya dalangin namin Panginoon sa pamagitan po ng mga pangyayari at kaganapan Panginoon doon sa mga huling araw ay magtamo kami ng mga idea at kung paano namin ito maya-apply Panginoon sa aming mga pamumuhay ngayon. Dalangin po namin Panginoon na ito ay maghatid sa amin ng kaunawaan at kaalaman doon sa mga huling araw na ikaw ay nabuhay at mangyari Panginoon ng pagtubos mo sa amin pagdating po ng ikaw ay mamatay at muling nabuhay. Pagpalain mo ang mga nakikibahagi sa devotion na ito at alam ko Panginoon na habang aming tinatalakay ito ay patuloy kang naglalagay ng mga kaisipan, idea sa bawat isa patungkol po sa aming paksang tatalakayin. Salamat po ng marami sa iyong pagpatnubay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang ating pong devotion ay yung unang araw po. Actually kahapon pa dapat sa mga ibang mga ay ang simula talaga ng Holy Week na or yung Passion Week na tinatawag ay magsisimula doon sa Linggo ng Palaspaso, yung Triumphant Entry. At dahil kahapon po ay atin nang tinalakay at pinaksa yung tungkol sa pagpasok, yung mapagpakumbabang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem
ay natalakay na natin talaga yung unang araw na pangyayari. At ngayon po ay papasok tayo sa ikalawang araw o yung araw ng Lunes. Pagkatapos po ng triumphal entry na ginawa ay sumunod ang nangyari po ay ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta po sa templo. Pagkatapos po ay nakita niya yung mga kaganapan doon at ngayon ay kanya pong nilinis yun. Okay. At ang pangyayari pong ito ay yung pong matatanggap nating mensahe mula rito ay pwede po nating ilapat sa ating mga buhay ngayon. No? At hayaan nating mangusap ang Panginoon habang binubulay po natin ang mga bagay na ito ay mangusap ang Panginoon. Alam ko na may iba't ibang pangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan nito, meron tayong mga kaalaman, kaunawaan, at i-apply natin ito sa ating mga buhay. Nang sa ganun ay at least magkaroon ng pagkakataon na yung mga huling araw na nangyari para bang tayo'y nandoon, present, no? Imagine natin na present po tayo sa mga kaganapan at ano ba talaga ang inihahatid na mensahe nito para sa atin. Okay, ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay nilinis ni Jesus ang templo. Kung meron po tayong banal na kasulatan, dapat ho, nandyan ang mga Bible po ninyo at sama-sama po tayong magbabasa. Wala po tayong makikita dyan sa screen sapagkat ito po kasi ay devotion. So hindi po tayo naggano ng PowerPoint, kaya talagang susunod po tayo sa pamamagitan ng pagbasa ng Bible na para bang imaginein natin wala kami riyan kundi kayo lang ang nandyan sa inyong mga tahanan at kayo nagdi-devotion personally. Okay, so basahin po natin ang ating teksto sa Mateo sa kabanatang 21, talatang 12 hanggang sa talatang 11. Okay, sumunod po kayo sa pamamagitan ng pagbasa ninyo sa mga sarili ninyong mga Biblia. Ganito po ang sinasabi. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga namimili, namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Dapat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at ang mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng Pangulong Saserdote at ng mga eskriba ang katakatakang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang nagsisigawan sa templo ay nangagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nagagalit sila sa kanila o nagagalit sila at sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi niya sa kanila, sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri at sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betanya at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga, nang siya ay bumalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anumang doon.
kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. Okay, ito po yung sa ating nabasa, ay ito po yung dalawang kaganapan sa araw po ng Lunes, yung sabihin natin, ito po yung pinaka-highlight ng araw po ng Lunes. Yung kanyang pagpasok sa templo at yung kanyang paglilinis doon sa templo, doon sa mga naroon, at saka po yung pinatuyo niya o isinumpa niya yung puno ng igos. Okay, pero sa hapon pong ito, isesentro natin yung ating pag-uusap doon po sa kaganapan dito po sa templo. Para maunawaan natin ito, una siguro para maaari nating itanong, sino ba si Jesus? Kung halimbawang tayo ay nandun sa panahong yun ng pangyayari, at hindi katulad ngayon, ay marahil ay marami na tayong naririnig, marami na tayong alam patungkol sa Panginoong Jesucristo. So ipagpalagay natin na wala pa tayong alam sa Panginoong Jesucristo at nandun tayo sa panahong yun. So siguro marahil ay itatanong natin, sino ba ito? Di ba? Kasi hindi natin siya kilala. At pagkatapos bigla niyang pinagbubuhal, no? Pinagtutumban niya yung mga lamesa doon sa templo at nagagalit siya. Palagay natin, sabihin natin, hindi naman siya itong namamahala ng templo at sino naman to? Di ba? So maaaring gano'n na magiging katanungan natin . So maraming mga bagay ang masasabi natin tungkol sa kanya. Ngunit una at higit sa lahat, siya ang banal na hari. Hindi po alam ng marami yan na siya yung banal na hari na inihintay na darating. Halos 500 taon po ang lumipas. No? Halos 500 taon po bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay meron ng inihula. At yun ang sasaksi para sa kanya, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kadalisayan na bilang Kristo. Kay batay po sa mga propesiya sa Malakyas sa kabanatang 3, talatang 1 hanggang talatang 4. Ang mga Hudyo ay umaasam sa pagdating ng Mesyas. So inaasahan po nila ang pagdating ng Mesyas upang linisin ang templo at ang mga tao ng Jerusalem. Ganito po yung mababasa natin sa Malakyas kabanatang 3. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Ngunit, sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. At siya'y mauupong gaya ng mga mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Kung magkagayoy, ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una. Okay, so diyan po ay makikita natin base po sa pahayag, no, sa hula ni Propeta Malakyas, na ganito po ang gagawin ng Panginoon. Kasi nung pong mga panahong yon,
ay hindi na po maganda. Sadyang may mga bagay na hindi na po magaganda ang nagaganapan, nangyayari sa templo. Hindi lang doon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kundi bago pa man ay may nangyayari ng hindi maganda. Kaya ito ay nadatnan ng ating Panginoon, itong mga pangyayaring ito. Kaya naalala nila yung hula ni Propeta Malakias. At kaya nung nangyayari ito ay naintindihan nila. So, bagamat hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo, ay makikita natin na tinupad ng ating Panginoon yung inaasahan. Okay, sinasalita ni Malakias ang tungkol sa mensahero ng Diyos na ibabalik ang buhay pagsamba sa bayan ng Diyos at lilinisin ng mga saserdote. Yung makikita ho natin na binanggit po si Levi. No? So sila po kasi mga tagapaglingkod sa templo, yung lahi po ng Levi. At unang-una silang lilinisin ng Panginoon. Kaya ho dyan makikita natin na nangyari po yung inaasahan. Ngunit minsan pa, tinupad ni Jesus ang mga inaasahan sa paraan na kanila na kailanman ay hindi maaaring hindi inaasam ng mga tao. Ibig sabihin, natupad yung prophecy, pero doon sa paraan na hindi naintindihan ng tao. No, hindi nila naintindihan. Kaya nga ho, nagkaroon sila ng parang na-amaze sila nung ginawa ng ating Panginoon, nabigla sila. Na kahit hindi siya yung nangangalaga ng templo, ay ginawa niya yun. Walang nakakibo na isa man. Nung ginagawa niya yun, maliban na lang nung tinanong siya bakit niya ginawa yun. Di ba? Kaya ngayon, makikita natin nung ginawa niya yun, naglalakad daw siya sa senaryo, no? So, doon sa kalagayan na kung saan naganyak ang mga tao sa labas na bahagi ng templo. Doon sa outer court. Ibig sabihin doon lang sa bungad. Hindi pa ho sila nakakapasok sa pinakakalooban ng templo. Nandun lang ho sila sa bungad. Hindi ho kasi basta-basta yung pagpasok sa kaloob-looban yan eh. Ang templo po kasi nung araw ay nahahati sa tatlong bahagi. Yung tinatawag na outer court, pagkatapos yung inner court na kung saan doon inihahanda po yung mga handog. At pagkatapos papasok doon sa kabanal-banalang dako. Ganun po kasi yung kaya ang tao nagpipisan lang ho sila doon sa outer court. Doon sila nagkakasama-sama. So naganyak po sila doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? At yung lugar na yun ay kilala rin ng mga Hudyo na yun ay bulwagan or pinagtitipunan ng mga taong hentil. Alam niyo ba na akala natin yung templo, ako po akala ko ang templo para lang sa mga Hudyo. Para lang sa kanila, pero hindi ho. Naglagay po pala ng lugar doon sa templo para sa mga taga-ibang bansa. Yung mga ibang lahi, taga-ibang bansa, na kung sila'y mapapadaan sa templong yon, ay doon sila papasok para sumamba sa Diyos. Doon sila mananalangin. Doon sila magpupuri sa Diyos. Na kahit sila ay hindi mga Hudyo. Kaya dyan ay makikita ho natin na yung pong lugar na yun ay alam nila na yun ay bulwagan ng mga hentil. Isang lugar para sa mga bansa na makikipagkita sa Diyos sa pagsamba, pagpupuri, at pananalangin. Sa halip na sa gayong pagsamba, gayon paman, natagpuan si Jesus. O natagpuan ni Jesus ang isang komersyal na negosyo. Nandoon yung mga namamalit ng salapi, nandoon yung mga nagbebenta ng mga sakripisyo, ng mga kalapate, ng mga hayop, di ba? At nagpapalit ho ng pera. Yan ho ang nakita ng ating Panginoon nung mga sandaling yon. Ang mga tao ay kumikita sa isa't isa
At kahit na nasasamantala ang isa't isa, habang binabaliwala ang layunin ng templo. So, dahil sa kanilang ginagawa, nababaliwala po yung layunan ng templo. Bakit to? Ano ba ang layunin ng templo? Di ba? Para sumamba, manalangin, magpuri sa Diyos. Makipag-usap sa Diyos. Pero hindi na makapasok ang tao doon sa templo dahil dito sa mga komersyo. Di ba? So, itong mga hentil na gustong sumamba, hindi na rin sila makapasok dahil kinupo na nila eh. Nandun na rin yung mga nagtitinda, nandun na rin yung naghahanap buhay. At ginawa ng hanap buhay yung templo, ginawa ng commercial center. Di ba? Kaya makikita natin na kung minsan pag may mapupuntahan kayo ng malalaking churches, minsan yung mga malalaking churches sa tagilirang ganyan na nandun yung mga tindahan eh. Nandun yung mga kung saan ay meron hong paghahanap buhay. Okay, so diyan po pumapasok nga yung sabi nga ng iba na yung church ginagawa ng negosyohan, kalakalan. Okay. So, ngayon hindi naman po talaga yun ang talagang ng Panginoon eh. Ang tunay na layunin, no? So, ibig sabihin, yung tunay na layunin ng church is for worship, for praying. Pero hindi na po ganoon. Kundi ginawa ng kalakalan. So nababaliwala po yung layunin, yung purpose ng church o yung purpose ng temple, nababaliwala na. Kaya si Jesus, doon sa righteous indignation na tinatawag, doon sa matuwid na pagkagalit, no, ay pinalayas niya silang lahat. Pagkatapos ay pinagtataob niya yung mga lamesa at mga upuan ng mga namimili at bumibili. So pinagtataob niya yan. So makikita natin yan doon sa ating binasang teksto kanina sa kabanatang 21, talatang 12. Di ba? Nandun sa Matthew chapter 21 verse 12. Pakibasa mo nga, Sister Liza. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang na mga maliliit na salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Okay. So, narinig natin, no? Yung talata. At meron naman po kayong banal na kasulatan, marahil ay nabasa rin po ninyo. Di ba? So, yan po ang nangyari. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay ng dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong isang yungib ng mga magnanakaw. Okay, sa Isaias 56 sa talatang 7, pakibasa mo nga, Sister Lisa, sa Isaiah chapter 56 verse 7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwirain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Okay. So maliwanag ho yun. Yun ay pinahayag na doon pa sa aklat po ng Isaiah. Ibig sabihin, bago pa man ang Panginoong Jesucristo, talagang sadyang ipinahayag na ho ng Diyos yan. At ngayon, kinote lang ng Panginoon nung siya ay nandoon sa templo dahil sa galit niya, no? At yung galit, hindi ho yung galit na parang gusto niyang patayin yung tao, hindi ho ganun. Kundi yung righteous indignation na alam mo yung katuwiran at ang pinaglalaban mo yung katuwiran, nagagalit ka. Yun po yung ibig sabihin nun, no? Alam mo yung tama,
pero hindi nagaganap yung tama, kaya nagagalit ka. So yun ang ikinagagalit mo. Hindi yung dahil gusto lang niyang magalit. Kundi ang totoo nun, ang ikinagagalit niya, nawawalan ng saysay, nawawalan ng layunin, yung templo, dahil sa kanilang ginagawa. Sinabi ng Diyos na ang kanyang bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. So hindi lang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga bansa. Ngunit dito sa Mateo Kabanatang 21, pinipigilan ng mga tao ng Diyos ang mga bansa na manalangin. Bakit to? Kasi hindi na nga ho sila makapasok dun eh. Hindi na sila makalapit dun dahil sa dami ng mga nagbebenta at mga bumibili. Nagpapalit at mga namamalit. No? Okay. Sa ikalawang bahagi ng talatang 13, sinabi ni Jesus na ang buhay ng Diyos o ang bahay ng Diyos ay ginawa bilang isang lungga, isang yungib ng mga magnanakaw. Ito marahil ay siyang batayan. No? Ito yung batayan sa sulat ni Propeta Jeremias sa Kabanatang 7, talatang 10. Isang templo na tinutukoy kung saan dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga tao para sa pag-aalay ng mga ritual na hain habang nabubuhay ng buong pagsuway sa Kanya. So, ibig sabihin, nung panahong yon, nagagalit na ang Diyos. Doon nila ginaganap ang mga paghandog, yung kanilang mga ritual na ginagawa sa kanilang pagsamba. Pero sa gitna ho nun ay yung kanilang pamumuhay na sumusuway sa ating Diyos. Ang mas malawak na konteksto ni Jeremias ay napakahalaga, no, na atin hong mabasa yan. Kaya pakibasa nga pakibasa ho natin dito. Sa verse 9 hanggang verse 11 po ng Jeremias. Kabanatang 7, talatang 9 hanggang talatang 11 po. Kayo bagay mga gnanakaw, magsisipatay, at mga ngalunya, at magsisisumpa ng kabulaanan, at magsusunog ng kamangyan kay Baal, at magsisisunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Verse 10. At magsisiparito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na mga nagsasabi, kami ay laya upang inyong gawin at ang lahat ng kasuklam-suklam na ito. Verse 11. At ang bahay bagang ito na tinatawag sa aking pangalan, naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata. Narito ako nga ang nakakakita, sabi ng Panginoon. Okay. So, ibig sabihin, mismong ang Panginoon ang nakasasaksi sa ginagawa ho ng mga Hudyo, no? Ng mga tao, hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng mga tao sa panahong yun. At kanila pong sinisira yung layunin ng templo na ito ay nakapangalan sa Diyos. Kaya nga, ang sabi niya mangagsusunog ba kayo ng kamangyang kay Baal? Ibig sabihin, yung ginagawa nyo sa mga Diyos-Diyosan, dadalhin nyo ba? Ipapasok nyo rin ba dito sa templong ito? Di ba? So, ibig sabihin ho kasi, bagamat yung mga taong pumapasok doon, alam nila na ang Diyos ay siya yung makapangyarihan at buhay na Diyos. Kaya yung mga kanilang mga ginagawa ay labag. Bagamat ginagawa nila yun sa templo, inaakala nila na yun ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Katulad doon ng mga pagsusunog ng kamangyang kay Baal. Diba? And then, sabi po niya, sila po ay nagsisisumpa sa kabulaanan. Diba na papasok sila doon and then manunumpa sila sa Diyos. Bukod pa ho doon pati yung mga magnanakaw, mamamatay, no? Yung mga mamamatay tao. So ibig sabihin, meron bang kaibahan sa panahon natin yan?
Hindi ba ganyan din ho? Kung minsan kung sino yung nakikita nating mga masasama, sila pa yung nandun sa church eh. Oh. Nandun sa mga templo. Di ba? Naganap na ho nung mga panahon yon. Kaya nga ho dyan sa pagkakataong yan, binanggit ho yan ni Propeta Jeremias. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ho ang Panginoong Hesukristo ay nagagalit. Dahil nakikita yung mga sinasabi ni Propeta Jeremias sa mga lugar na yun. Siguro, ang nababanggit lang doon yung mga nagbebenta, pero alam nyo, kapag may mga ganyan, nandoon yung mga tulisan eh. Kaya nga tinawag na yungib ng mga tulisan. So sari-saring mga tao po yung nandoon. Di ba? And then, nag-aalay ang mga tao ng Diyos ng pagsamba sa panahon ni Jeremias. Subalit hindi sila kumikilos sa pagsunod sa Diyos. Si Jesus ay lumakad na katulad sa sitwasyon sa Mateo Kabanatang 21. Ibig sabihin, yung pangyayari sa panahon ni Propeta Jeremias na ikinagagalit ng Diyos hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpasok sa templo sa Kabanatang 21 ng Mateo, ay patuloy pa rin ginagawa. At bilang isang banal na hari, naparito siya upang linisin at dalisayin ng templo. Kaya nga ho, yung tanong natin kaninang si Jesus, sino ba siya? Diba? Siya yung pinadala ng Diyos. Siya yung isinugo ng Diyos. Siya yung Mesyas. Siya yung messenger ng Diyos na ipinadala para linisin ang templo. No? Okay. Ang taguan para sa mga kriminal laban sa Diyos ay kailangang maibalik sa isang bahay, no, ng dalanginan para sa Diyos. Ibig sabihin, yung tagpuan, yung lugar na kung saan nagpupunta itong mga masasamang tao, at naging lugar, pugad na ito ng kasamaan. Ngayon, gustong ibalik ng Diyos. At ang gumawa ho niya na yung ating Panginoong Hesukristo. Upang maibalik sa tunay na layunin na ito. Ito ay maging tahanan o bahay ng dalanginan. Hindi tinuturing ni Jesus na magaan ang kasalanan. Ngunit sa kanyang matuwid na galit, ito ay hahantong sa susunod na katangian ng ating Panginoong Hesus. No? So, humantong sa susunod na katangian. So, ano po ang katangian ng ating Panginoong Hesus? May karapatan si Jesus na linisin ang templo sapagkat siya ang autorisadong hari. Authorized. Siya yung authorized ng Diyos na gawin ito. Bakit? Siya po kasi ay banal. Siya ang karapat-dapat. Sa kabanatang ito, at mga kabanata na susunod, ipinakikita ang autoridad ni Jesus. Ang bahaging ito ng Ebanghelyo ni Mateo ay tumutukoy sa huling pagkakataon ni Jesus sa Judaismo, sapagkat hinarap niya ang mga pinuno ng reliyon ng Jerusalem, ng tahasan, na mga nagsasabing tinuturing nila itong mapanirang pag-angkin na ikinahahantong nila upang ipapako siya sa krus. Okay, so dahil ipinatupad na ng Panginoon yung kanyang authority bilang isang hari, no? Ay kanya hong hinarap ang mga Judaismo eh. So, ibig sabihin dyan makikita natin ng harapin niya at itong mga Judaismong ito ay parang sinasabi nila sa kanilang sarili na tahasang itinuturing na ito po ay mapanirang pag-angkin ng ating Panginoong Hesukristo doon sa templo.
laban sa mga udahismo. At dahil doon, ito po ngayon ang nagbubunsod. Ito ang nagtutulak sa mga Israelita o mga Hudyo na naniniwala sa udahismo upang siya ay ipapako sa krus. Dahil ito ay pagyurak sa kanilang paniniwala. Isaalang-alang ang autoridad, no? Isaalang-alang natin ang autoridad na ipinakita ni Jesus, na ipinaliwanag ni Jesus sa Mateo, Kabanatang 12, talatang 6, na siya ay may dakila, o mas dakila kaysa sa templo. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang ho siya. Yung authority niya ay naroon kasi siya yung mas dakila kaysa sa templo. Mas mahalaga siya kaysa sa templo. At malalaman ho natin yan pagdating ng mga susunod na pangyayari. Patungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, siya ang Panginoon ng templo. Siya yung Panginoon ng templo. Di ba, merong pinapanginoon kaya ka pupunta. Kung minsan sa panahon natin, may mga templo, ipinapangalan na ho yan sa tao, so kanino man. Diba? Pero ang talagang pinapanginoon ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot nga ho na ultimo po yung Christian church, no? Christian church. Na ang nagtatag ng church ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kung minsan mababasa mo yung pangalan, ang pangalan mo kasi ay ano lang yan yung dahil kailangan dun sa pagre-rehistro para sa ating gobyerno para makilala kung tunay na yan ay religious group. 'Di ba? Kaya ho kailangang i-re-register. Kaya lang hindi pwedeng magkapare-pareho po ang pangalan. Kapag iba yung namumuno sa isang church, hindi pwedeng maging kaparehas ng ibang church. Kaya yung mga magkakasama, iisang church, halimbawa ho, JIL, kahit na pumunta ka sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa ibang ang pinakapuno nila si Brother Eddie. So JIL ang tawag nila, Jesus is Lord. Nakakalungkot to, tinatawag ng iba na Christian church ang kanilang church, pero hindi mo mangkakitaan ng pagka-Panginoon ng templo ng kanilang church. Bakit ko sinabi ho yun? Kasi hindi ho nakapangalan kay Kristo No? Meron hong mga church ang pangalan, meron ako narinig na church ang pangalan daw ay upon this rock I will build my church. Upon this rock, church. Meron namang iba, ay kinakanya lang nila kasi nagamit nila yung Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Kasi yun daw ang nasa Biblia. Siyempre, una silang nagparehistro. Ngayon, di mo na pwedeng gamitin yun. So, kine-claim nila na sila talaga yung Iglesia. No, hindi po ganun yun Diba? Ngayon, bumalik ko tayo dito sa ating paksa. Ang nangyayari ho kasi, itong mga nag-aangkin na sila ay tao ng Diyos, itong mga Hudaismo, na gumagawa ng kanilang mga rituales sa kanilang paniniwala, ay pinababayaan nila yung templo. Kaya ngayon, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo na siyang binigyan ng authority, dahil siya yung hari, at makikita ho natin pagdating ng araw na sa pag-aaral, makikita natin na ano ba yung kaharian ni Kristo? Sa ating panahon ngayon, yung kanyang pinaghaharian ay walang iba kundi ang church. Yun ang kanyang kingdom. Siya yung hari. Nung panahon yon, ang kanilang kinikilala kasi yung templo na ipinagawa ni Solomon. Pagkatapos nun, nagiba. Muling ipinagawa ho yun, muling ipinatayo. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, yun yung templo. Darating ang araw, o darating dun sa ating pag-devotion,
na makikita natin, isang araw maintindihan ho natin bakit nanangis ang Panginoon. Nanangis ho siya dahil doon sa templo. Doon sa kahindik-hindik na mangyayari sa templo pagdating ng araw. Kaya nga ho, nung ipag-iba ho yung pangalawang templo o yung templo, nung pinag-iba ho yung pinabayaan ng mag-iba talaga. Kaya sa panahon natin ngayon, makikita natin na sabi ng iba, kailangan daw maitayo yung templong muli. So, bahala ho kayo dyan. Kung yun ang inaakala ninyo. Pero tandaan ho natin, sa panahon natin ngayon, walang ibang templo ang Diyos, kundi ang templo ng ating katawan. Kaya nga si Kristo ay naghahari sa bawat isa sa atin. At tayo, ang sabi nga po, hindi ba? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ang templo ng Diyos? Templo ng Espiritu Santo. At sa inyo nananahan ng Diyos. So, hindi na templo na gawa ng kamay ng tao ang pinananahanan ng Diyos ngayon. Kundi ang templo na binanal, katulad ng ating pinag-aaralan. Kaya nga, lilinisin ng Diyos, lilinisin ng Panginoong Jesucristo ang templo. At ang templong yun ay walang iba ngayon, kundi ang mga buhay natin, ang mga katawan ho natin. Ang tanong ho natin ngayon, ito po bang mga templong ito na siyang tinatahanan ng Panginoon ay nananatiling malinis? O walang pagkakaiba doon sa panahon ng templo na pinasukan ng ating Panginoong Jesucristo? Tingnan natin yung sarili nating buhay. Baka ho dyan sa ating sariling buhay, hindi kinakikitaan ng mabuting purpose. Ang ating templo ho, ang ating mga katawan, ang siyang tinatahanan ng Panginoon. Hindi ho ba ito pinananahanan ng karumihan? Ng kasalanan? Kaya ho sa hapon pong ito, imaginin ho natin, hindi na ho yung templong gawa ng kamay. Kaya nga ho dun sa John chapter 4 ho, nung makipagdiskusyon ng ating Panginoong Yesus dun sa Samaritanang babae. Di ba? Anong sabi niya? Sabi ninyong mga Hudyo. Di ba? Sabi ninyong mga Hudyo, ang pagsamba ay sa Jerusalem. Ang sabi ng aming mga magulang, sabi ng Samaritana, ang sabi ng aming ninuno, na si Jacob na nagbigay ng balong ito, ang tunay na pagsamba ay sa kabundukan. Anong sinagot ng ating Panginoong Jesucristo? Darating ang araw na hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya at siya'y sasambahin nila sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, hindi dun sa Jerusalem, hindi dun sa temple na gawa ng kamay ng tao, hindi dun sa kabundukan, kundi ang pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsamba ng mga tao sa Espiritu at katotohanan. Alam nyo na yung church, yung building, lugar lang ho yun na kung saan nagtitipon tayo, pagsasama-sama natin upang mag-gather ho tayo doon. Pero hindi po yun ang talaga. Na church. Ang church ay ang tao mismo. At tayo po yung pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa atin pong mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po kaya nagagawa din yung nangyayari din po yung ginagawa ng mga tulisan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Sa palagay nyo ba kung pupunta siya sa atin, pupunta siya sa church natin? Sinabi kong natin, hindi ho natin pag-aari, kundi dun kasi tayo nagkakatipon. No? Hindi siya ownership. Sinasabi natin kasi tayo po yung gumagamit nun eh.
Pero yan ay pag-aari ng Panginoon. Kung sa palagay ninyo, pupunta siya, papasya lang Panginoon. Hindi niya kaya ipagtatataob yung mga lamesa natin doon? Hindi niya kaya ipagtatataob ang mga yung inuupuan natin doon? At ang mga taong kanyang makikita doon at masusumpungan ay walang pagkakaiba sa mga tulisan? Di ba, napakasakit po napakinggan at napakasakit na isipin. Pero, hindi ho yun eh. Ang gusto ng Panginoon, malinis. Malinis yung templo. Di ba ito yung panahon na dapat ang buhay ho natin, nililinis natin. Kasi templo yan ng Espiritu Santo. Inaalis na natin yung mga masasamang gawi, mga masasamang pamumuhay. Bakit ganon? Maraming mga Kristiyano, I'm sorry ho, no, wala ho akong gustong patamaan, pero nakikita ho natin yan sa mga gawa, sa pamumuhay. Kaya kung minsan pag nakikita mo yung mga kapatid na ganon, nakatatanong mo, Kristiyano ba talaga ito? Bakit to? Kasi wala tayong pagkakaiba sa mundo. Walang kataimtiman ang ating pag-church. Walang kataimtiman ang ating pananalangin. Walang kataimtiman ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Sa palagay nyo, kalulugdan tayo ng Diyos. Nagagalit ho ang Diyos. Minsan sabi ko nga ho, kahit anong ganda nang ipipresenta mong sermon, kung ang taong nakikinig ay hindi handa na sundin yung sermon at ipamuhay ang sermon, baliwala po yung sermon. Maraming mga mega church, maraming mga malalaking churches, mayayaman, pero makita mo ang pamumuhay ng mga tao, malayong malayo sa kagustuhan ng Diyos. Dito po sa sulat ni Apostol Pedro, dito po tayo magwawakas. Sa unang Pedro ho, sa kabanatang 4, hindi po maalis-alis ang aking okay. No? Sa chapter 4, talatang 15. Sabi po sa talatang 15, ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mga mamamatay tao, o mga magnanakaw, o manggagawa ng masasama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ibig sabihin, nakikialaman po natin ang buhay ng may buhay. Di ba? Ngunit, kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Bakit to? Bakit sinasabi niya? Huwag daw tayo magbata na katulad ng mga magnanakaw, mamamatay tao, yung mga mapakialam sa mga buhay ng may buhay. Kundi kung tayo magbata tayo na katulad ng isang Kristiyano. Ano ba ang dapat ipamuhay ng isang Kristiyano? At bakit to sinasabi ni Pedro ito? Ito ang pinakamatindi ngayon sa talatang 17. Sapagkat dumating na ang mga panahon ng mauna, o ang pasimula, di ba? Ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama
At ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? So ipinakikita ni Apostol Pablo ho dito na kung yung mga Kristiyano ay bahagya ng mga liligtas dahil sa kanilang pagsunod sa katuwiran ng buhay, paano pa kaya yung hindi tumatalima sa Ebanghelyo ng ating Diyos? Di ba? Kasi magsisimula ho sa tahanan ng Diyos. At nasaan ang tahanan ng Diyos? Nasa atin pong mga Kristiyano yan. Tayo po ang templo ng Diyos. Ang malungkot ho, kinakikitaan ba tayo ng pag-ugali ng isang tunay na Kristiyano? So, maraming salamat sapagkat ho, sa pagkakataong ito ay binigyan ho tayo ng pagkakataon ng Diyos sa sandali pong ito. Na at least maintindihan ho natin kung bakit nagalit ang Panginoon sa kanyang pagpasok sa templo. Marahil ho, habang pinag-uusapan natin to, pinag-aaralan ho natin to, merong sumasaisip ho natin na nakapantungkol sa ating paksa. Isulat po ninyo yan, pag-aralan nyo, tingnan ninyo. Ibig sabihin, nangungusap po sa inyo ang Diyos. Amen. Ibang sinasabi ng Diyos sa akin, ibang sinasabi kay Sister Lisa, iba ang sinasabi sa bawat isang nakikibahagi sa ating pagbubulay-bulay ngayon, sa ating devotion. So, ang pamagat po ng ating paksa ay nilinis ni Jesus ang templo. Kapatid, magulang, kaibigan, nahahanda ka bang ipalinis ang templo mo? Ang templo na tinatahanan ng Diyos sa panahong ito? Ito na po yung pagkakataon. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Tignan po natin kung may mga bagay na ating nagagawa. Lalo't higit kapag tayo nandoon sa ating pagtitipon, pagsasama-sama, upang ating sambahin, tayo'y manalangin, tayo magpuri sa ating Diyos. Magkaroon muna po tayo ng ilang awit na tayo po'y magsama-samang magbigay ng pagsambang awit at pasasalamat na awit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Gawin po natin isang panalangin yung awit na inawit po natin sa church, yung ang ating pong mga buhay ay maging isang banal na tahanan na kung saan doon po lumuluklok ang ating Panginoon sa ating pong mga puso. Gawin po natin isang panalangin to habang tayo nakayukod, nakapikit, so dito sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Hallelujah, Jesus. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo, O Diyos, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay po nating awitin sa ating Diyos at gawin po nating isang panalangin. Dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba.
Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa nating awitin sa Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Misa pa natin sabihin, isang pusong tapat. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Sa huling pagkakataon pa po, misa pa mga kapatid, misa pa, hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong nakapagsama-sama po kaming magbulay, magdevotion. Amen. Salamat sa ipinakita mong mensahe sa amin ng araw ng Lunes, Panginoon. Yes, oh God. Na ikaw ay pumaroon sa templo at nakita mo ang kalagayan ng templo. Opo. At ito'y nagdala ng banal na pagkagalit, Panginoon. Yes. Kung bakit pinagtataob mo sapagkat nawalan na ng saysay at nawalan na ng purpose, Panginoon, ang templo na ipinatayo bilang bahay dalanginan Yes, ng Lord. lahat ng mga tao. Amen po, God. Panginoon, sa kasalukuyan po naming panahon, at sinasabi sa iyong salita na ang aming mga katawan ang siyang templo, Yes. Amen. at sa amin nananahan ang Espiritu Santo. Amen po, Lord. Panginoon, Yes. marahil ay wala man kaming nakikitang mga Hallelujah, Jesus. magnanakaw ng mga masasamang loob na pumupunta sa templo.
Pero mismong kami, Panginoon, na kung saan tinatahanan ng banal na Espiritu ang hindi nakapamumuhay ng marapat at matuwid sa iyong banal na harapan. Yes. Kaya sa hapon pong ito, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang bilang mga templo ng Espiritu Santo. Kung minsan, Panginoon, ay naipapasok namin ng mga masasamang kaisipan, ng mga maruruming bagay Amen. sa aming mga katawan. Mga bagay na hindi po nakasisi at nakalulugod sa iyo. Yes, Lord. Kaya humihingi po kami ng tawad, Panginoon. At simula sa aming natunghayan ng mga salitang ito, Hallelujah, Jesus. na ikinagagalit ng aming Panginoong Hesukristo ang mga nangyayaring hindi marapat doon sa templo. Amen. Nakikiisa po kami, Panginoon, sa hapong ito Yes. at humihiling sa iyo. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami, Panginoon, doon sa mga bagay na dapat ay ginawa namin pero hindi namin magawa. Yes. Amen. Mga bagay na dapat ay hindi namin ginawa, subalit nagawa po namin, Panginoon. At dahil dito ay nakakapasok ang karumihan Opo, God. sa templo ng Diyos Amen. na dapat ay aming iniingatan at binabantayan. Yes, Lord. Amen. Mga masasamang pamumuhay na hindi nakalulugod sa iyo, Opo, Panginoon. Hallelujah. na mga paglabag sa iyong mga salita, Panginoon, paglabag sa iyong mga kautusan at sa iyong kalooban Siya nga po. na hindi po nakalulugod sa iyo. Panginoon, sa hapon pong ito, magpasimula sa aming mga buhay ang pagbabago Opo. Yes, Jesus. upang sa iyong pagtunghay sa mga templong ito, malugod ka, masiyahan ka, sapagkat ang templo mo ay hindi lang bahay panalanginan, kundi yung mismong templo mo ngayon, Panginoon, ang siyang nananalangin. Tumatawag sa iyo, nakikipag-usap sa iyo, sumasamba sa iyo, Yes, Lord. dinadakila ka, niluluwalhati ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, napakadakila mo. Yes. Amen. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, ang dalangin po namin Hallelujah, Lord. na hindi po mawala ng kabuluhan Yes, amen po. ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo sa buhay namin. Siya nga po, God. Amen, Lord. Nang pasimulang linisin ang aming mga buhay at baguhin ito, Panginoon, Hallelujah. nakakalimutan namin sa mga ilang sandali at ilang mga panahon at napabayaan namin. Ngunit ngayon, muli, tulungan mo po kami na panatilihin naming malinis, dalisay, Amen. Hallelujah. ang templo ng Diyos. Yes. Pagpalain mo po ang bawat isa. Tulungan mo kaming mabuhay, makapamuhay ng nararapat at naaayon sa iyong kalooban. At higit sa lahat, gamitin mo po ang aming mga buhay. Panginoon, sa buhay na ito, sa hapon pong ito, wala po kaming hihilingin. Kundi ang tulungan mo kami na magawa po namin ang nararapat na makapagbibigay kasiyahan at tunay na makita mo ang layunin ng bawat isa sa amin na nabubuhay ng banal, kalugod-lugod sa iyo pong banal na harapan. Salamat po, Panginoon. Amen. At ikaw ay nananahan sa pamamagitan ng Santong Espiritu Yes, oh God. sa buhay ng bawat isa. At dahil dito, Panginoon, alam namin, oras-oras, minu-minuto, araw-araw, kasama namin ang Diyos. Amen. Hallelujah.
Yes. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at ipagkaloob ang kahilingan ng puso ng bawat isa. Nawa, minsan pa ang dalangin ko, Panginoon, datnan mo po ang bawat isa sa amin sa kalagayang umiibig sa iyo, nagmamahal sa iyo, Yes, Lord. Amen. sumusunod sa iyo, nabubuhay ng nararapat sa kalooban mo. Hallelujah, Jesus. Malwalhati ka, maparangalan ka, dinadakila ka namin. Minsan pa, Panginoon, igawad mo po ang iyong bendisyon sa bawat isa sa amin, ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng anak, at ang pagkikipisan ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailan-kailanman. Salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa nakibahagi po sa ating ating pong devotion. Nawa ay hanggang sa susunod po, bukas ay muli po tayo magkasama. So, hindi po tayo nanalangin sapagkat ang ating pong pakay ngayon ay magkaroon ng devotion, matuto tayo sa salita ng Diyos, matuto tayo na doon sa mga mensaheng dinudulot po sa atin ng ating Panginoon. At gamitin po nating kaparaanan nito sa kanya-kanyang mga buhay, Amen. kung paano tayo magdi-devotion, no? So, ganyan po ang ating gagawin. So, ngayon po ay patuloy po natin gagawin yan hanggang sa darating pong hanggang siguro hanggang ano po yan, hanggang linggo, no? Hanggang pong linggo na tayo po magkakaroon ng devotion. Kasi Holy Week or Passion Week, ang tawag po natin, Passion Week, Devotion. So, yung pong huling mga araw po ng ating Panginoon ay ating tatalakayin at idadaan po natin yan sa ating pagdidevotion. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Okay. Okay po. Binabati po natin yung mga kapatid natin na ngayon po ay nasa kanilang mga tahanan. Hello po, Ate Merly Berengel, Senyores Berengel, Ate Nene de la Cruz, si Brother Rejan. Hello! Praise God. Salamat at nakapakinig kayo. Sister Daisy Vergara, Brother Joshua Masusi, lagi po mga ano po yan. Justin Masusi, si Sister Rachel Pajos, Brother Den Ryan Incoy, Sister Jen Enderoso, God bless you po sa inyo lahat. Kuya Arnel, hello po. Miss na namin kayo, Kuya Arnel. Arnelo Cese Jelus. And then si Sister Dimple de Rosario, Sister Seni Anuwat, Sister Nanette Kasisarano Oroyo, Sister April Masusi, at Nanay Fe Katibayan, si Ate Anneli Banyas Gonzales, Ate Lolita Paiton, si Sister Esli Paiton Abrigana, Sister Net Abinal de la Cruz, Si Ellie, kumusta si Ellie, hello. Namiss na namin ang kanta mo sa church. Ate Jane. Okay, Ate Jane. Sister Karen, Jenny, Brother Aidan. Kamusta na kayo? At okay, so Sister Janet Dimapilis Casarano and Brother Junjun at ang kanyang mga anak. Okay, no, ni Ate Nene de la Cruz. Joshua Masusi, Kuya Danny Poblete. Okay po, sino pa po dyan? Okay na, ano po yan? So, si Sister Maris Dimapilis. Hello! Hello sa iyo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Lagi po tayong okay, si Sister ano siya yan? Jessa Acaliano, kamusta? Pati kay na Ate Meli dyan sa inyo. Miss na namin po mga taga-bukal. Si Brother Tristan Maglalang. Kamusta po? God bless you po sa panonood niyo po. Ate Fe, wala na? Okay na po, Pastor. Si Nanay Nelia. Nanay Nelia Dikit, kasama si Sir Malu Dikit, nanonood po ngayon. At sa lahat po, hindi po namin alam kung nanonood po kayo o na hindi naman po nakakapag-comment, nanonood lang.
Salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy po tayo na, Ate Rose, patuloy po tayo na laging manalangin sa Diyos at lagi po tayo sa Kanyang magtiwala na sa mga nangyayari po ngayon, bagamat malungkot at hindi po tayo nagkikita-kita at nagkakasama-sama, pero kahit dito po sa pamamagitan po nito nagkikita-kita tayo po at nagkakamutan. God bless po sa lahat, sa mga kapatid natin na hindi po natin nakasama ngayon, maaaring may mga ginagawa. Pagpalay po tayong lahat ng Panginoon. Susunod po, bukas po ulit, magkita-kita po tayo sa ganap ng alas 3 sa ikalawang araw po ng ating pong Passion Week Devotion po ng Church of Jesus the Glorious. Lahat po ng church, lahat po ng kapatid sa Church of Jesus the Glorious King, God bless you all po. Mahal na mahal po namin kayo, pati po mga kamag-anak namin. Praise God. God bless po sa bawat isa. God bless po.